Itong video na to ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-extract yung orders from Shopee papunta sa e-files automation sheet natin. So, kailangan nyo lang i-login sa seller account nyo sa Shopee. Then, pag nandun na kayo, click nyo yung My Orders. So, mapupunta kayo sa ganitong window. So, kanina meron kami na-endorse na 331 na orders. And then, ngayon may bagong pasok na order na 12. So, isa lang ito sa mga Shopee account namin. Okay? So, gagawin natin, pag nandito na kayo, click nyo lang itong export. So, click nyo muna yung all kasi kung minsan nandito sa process, nandito sa my to process. Okay? So, click mo yung all and then click mo tong export. So, ang i-endorse natin, ay encode natin, ay yung mga bagong orders lang. Ito, na-encode na namin to. So, kung gusto mo naman ilahat yan, matatagalan pero kaya naman, pero kailangan mo i-click yung all. Or kung gusto mong i-encode yung shipping, since first time mo gagawin to, gusto mong ma-monitor yung mga data na nandito sa may shipping, pwede naman. Pero itong video na to, mag-focus lang tayo dito sa 12 orders. Okay? So, pag na-click mo na yan, click mo yung all, and then export. Then, check mo yung date, then click mo yung export. I-click na lang natin. Yan. So, next, i-download natin. So, andito na. So, ang next na gagawin mo, kailangan mong pumunta dun sa my Google Sheet natin. Okay? So, actually, eto yung magiging itsura. So, walang kulay to pagka in-extract natin or transfer natin into e-files yung file na dinownload natin from Shopee account, walang kulay to. So, subukan natin, import, and then upload, browse natin, tingnan natin yung mga file. So, ito yung last, ito yung first, ito yung second, ito yung last, ito yung natin, yung in-extract natin. Okay, open. And then, click mo yung insert new, import data. So, ito na yan. So, tabi natin doon. So, ito mismo yung orders. Meron tayong 12. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, meron tayong dalawang orders na ang in-order niya ay dalawang product. Kaya, yung isa, ika-count natin as 1. Okay? So, like example, yung meron dito, check natin yung parehas na order ID. Ito, parehas. Ibig sabihin, isang tao lang in-order. Isang tao lang nag-order dyan, pero dalawang product yung in-order niya. At ito yung isa. Ito yung mga mismo, ito yung mga na-highlight. Okay? So, ang next na gagawin natin, kailangan mong i-highlight yung mga data na kailangan mo. At hin-highlight ko. Ito yon. Okay, ang hin-highlight ko ang order ID, shipping option, tapos yung SKU, hin-highlight ko itong SKU reference, quantity, product subtotal, tapos number of items. Then, yun na yan. Yun lang yung kailangan natin. So, next na gagawin natin, kailangan natin i-hide ito para walang pampagulo. I-hide lang natin. Click mo yan, tapos shift or control. Naka iOS ako kaya kiniklik ko ay shift. Hide. Yan. And then ito din. Shift. Click mo yung shift na button. Then, I think pagka computer yata at hindi iOS, control yung kailangan mong i-click. Then hide. Or kung hindi mo kabisado, click mo dito, right click sa mouse, and then hide. Yan. Ito din. Hide. Ito, hide. Hide. Okay. Ito, meron ng isang may tracking number. So, i-ano natin yan. So, ito yung mga kailangan natin na data. So, ito, copy mo lang yan. Punta ka sa my orders ID.
So, at ang orders ID ay SKU, hanapin natin. Shipping, SKU, quantity. Okay. Ang kailangan natin pala yung itong tracking number. Okay. Tracking number. Saan ba yung tracking number natin? Ba't nawawala yung tracking number natin? Bakit nawawala yung tracking? Ito yata. Ayun, okay. So, tracking number. And then, punta tayo sa mga orders ID. Yan. Orders ID. Then, paste mo dyan. Then, punta ka dito. Tapos, shipping option. Orders data. Ito yung shipping option. So, make it sure na mayroong ganito available sa itong standard local SPX Express. Dapat available yan doon sa my data validation para hindi magkakaroon ng error. So, tingnan natin standard local SPX standard local. Ito yun. So, Shopee. I think ito yung itong Shopee PS XP Express ay parehas lang dito. Kapag ang data ay nanggaling sa big seller, I think ito yung lalabas. Pero kapag ang data galing sa directly sa seller account, ito yun. Okay. So, siguraduhin lang natin na yung ma-export natin na data, itong shipping option, ay available doon sa data validation para hindi siya mag-error. Okay. So, since available na siya sa pinakababa, ito na yun. So, copy na lang natin. Yan. And then, click natin yung iba. Take note itong number of items. 1, 2. So, ito yung kailangan natin. Okay. Ito, ang mangyayari kasi nito, nag-order siya ng 1 keto. Ito. Tapos yung SKU niya isa lang din. Okay? Pero ito, nag-order siya ng isang SKU pero dalawa yung laman ng isang SKU. So mangyayari 1 times 2. So 2 yung ito yung 2 yung ilalagay natin na quantity dito sa my orders data. Dito. So dito, okay. So 1, 2, eto 1 times 2 is 2, 1 times 1 is 1. So 2 times 2 is 4. So eto 1, 1, 1. 2, 2, 1, 1. So ganun lang ginagawa ko. So etong quantity tapos number of items, pinagmumultiply ko lang siya para lumabas yung exact na quantity na ilalagay dito sa my orders data. Okay. Tapos yung product subtotal, SRP yun, price. Tapos yung SKU, flexible host. So eto. So eto, i-copy ko na lang ito tapos i-edit ko na lang doon. Or pwede naman Keto Extreme. So next na gagawin natin, i-ano natin yung SKU. So etong SKU, usually hindi ko na nilalagay ito, pero ilagay pa rin natin. Itong SKU. Ang SKU natin ay ito yung SKU natin. Okay. Yan. Tapos yung orders, ito, Keto Extreme natin, ito,
Malagay natin dito sa my product. Then saka ko aayusin. Okay? Keto extreme. Tapos Healthy Glow Plus. Healthy Glow Plus. Tapos yung 50 cm na flexible hose. Hose 50 cm. Hose extender. Parehas lang yan. Okay. And saka ko i-delete. And then, actually itong name, contact number, address, hindi ko na finifill upan yan. Kasi hindi ko naman kailangan yan. Maliban na lang kung ang orders ay galing sa Facebook. Pero pag ang orders ay galing sa Shopee, TikTok, Suki, hindi na yan kailangan. Shipping fee, ang rule kasi dito, kapag kapag tayo yung magbabayad ng shipping fee, kailangan natin ilagyan dito ng ng numbers, or kailangan natin ilagay kung magkano. Pero pag ang shipping fee ay charge sa customer, hindi mo na kailangang lagyan yan. Kasi unang-una, pag yung shipping fee charge sa customer, hindi naman may ibabawas dito sa sa SRP natin. Hindi naman ibabawas dito. Kasi si customer yung magbabayad. Pero pag tayo ang magbabayad sa shipping fee nila, kailangan natin ilagay dito kasi yung kung magkano yung nandito, ibabawas kasi doon. Like example, ang shipping fee ay 20 pesos. So pagdating sa computation sa accounting sheet, magiging 99 minus 20 pesos minus other expenses. Kaya ito, kahit hindi na. Okay? So ang account na to ay Glow Essence. Glow Essence. Yan. Then, ang date ngayon, 2017. Tapos, platform, Shopee, kung saan galing. Okay, fulfillment status, lagay natin sa confirm. Yan. And then, sales agent, kung sino yung sales agent. Like example, ako yung sales agent. So, lagay ko dyan. Then, status, sabihin na, saka ko na ilalagay sa in transit kapag ka na-fulfill na, kapag ka na-endorse ko na sa courier. Okay? So, pag nilagay na kasi natin yan, automatic mag-a-appear na yan sa sa ibang tab natin. Okay? So, sa ngayon, hindi muna. Okay. Kung sakaling meron kayong nakikitang error dito sa Google Sheet natin, message nyo lang ako para maayos natin. So, ganun lang ganun lang yung mag-extract ng data from Shopee. So, parang matagal kasi tutorial ito, pero pag nagamay nyo na, ang bilis-bilis na. Kahit na meron kayong orders na 1,000 orders sa Shopee, ang bilis-bilis nang i-transfer yung data from seller account, Shopee seller account, papunta dito sa my Google Sheet. Okay, so maraming salamat sa time ninyo. God bless sa ating lahat.